na ginamit niyo, Panginoon. Kayo po ang siya magbalik nito, O Lord, ng siksik, liglig at umaapaw. At tunay nga, O Lord, na patuloy na maging faithful po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito, O Lord, upang ang inyong biyaya ay, Lord, ay umapaw para sa amin. Kaya, O Lord, pangunahan niyo po, O Lord, ang bawat isa at tunay na hinihiling po namin muli ang inyong pangunguna at gabay. At tunay nga, O Lord, na kayo po ang siyang maglagay parati sa aming puso, O Lord, na tunay nga, O Lord, na maging faithful kami sa inyong mga gawain katulad ng mga tithes, offering at mission fund na ipinagkaloob ng inyong mga anak. Kaya, O Lord, patuloy na ang inyong nihiling namin, ang patuloy na pangunguna nyo sa gawain na ito, O Lord, lalong-lalo na po, Panginoon, sa pangangaral ng inyong salita, Panginoon, hinihiling po namin na ipadala nyo po, O Lord, ang inyong Santong Espiritu, O Lord, upang magpakahayag sa bawat isa, siyasatin ng bawat isa, O Lord, anuman po, O Lord, ang mga pangangailangan ng bawat isa, tugunin niyo po, O Lord, dito sa pamamagitan ng inyong mga salita na ipapangaral po ng aming butihing pastor. Kaya, O Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, maging nasa online, kayo po ang siyang humawak dito sa mga frequency, Panginoon, at maging maayos po, O Lord, ang reception nito, Panginoon, at maging maayos po, O Lord, ang pakikinig nila. Kaya salamat, Lord, muli, Panginoon, sa inyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagdakila sa tanging pangalan niyo po lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. At bago natin ibigay sa ating pastor, awitin natin yung I See the Word made flesh again. I see the Word made flesh again in this our day. God and man forever to stay. What a glorious revelation, just to know and understand that Christ has come down and united with men. I see the Word, hallelujah. I see the Word made flesh again. Feel the presence of God, hallelujah. Saturday, God and man forever to stay. What a glorious revelation, just to know and understand that Christ has come down and united with men. For the last time, hallelujah. I see the Word. At binibigay ko na sa ating pastor, Pastor Ed. In this our day, God and man forever to stay. What a glorious and understand that Christ has. Glory. Amen. Glory. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Tayo po ay bumasa ng ating mga teksto. Dito po sa aklat ng tayo natin dito sa 1 Corinthians 7 verse 12 hanggang 14. Then Acts 16 verse 31. But to the rest I speak,
To the rest speak I, not the Lord. If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. Verse 14. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. Now dito sa 1 Corinthians 7 verse 23 to 25, you are bought with a price, be not ye the servants of men. Brethren, let every man wherein he is called, therein abide with God. Now concerning virgins, I have no commandments of the Lord, yet I give my judgment as one that hath ordained mercy of the Lord to be faithful, and brought them out and said, Sirs, what? Okay, hanggang 25 lang. Then Acts 16:30, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, and he and all his straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Sa Matthew 10:41 to 42, he that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of righteous man shall receive a righteous man's reward. Matthew 10:42, and whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall not in no wise lose his reward. And those sa 1 Corinthians 12, verse 23 to 25, last verse, and those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there shall be no schism in the body, but that the members shall have the same care one for another. Tayo po'y manalangin. Mabagin at mapagpalang Diyos, samahan mo kami, kasihan mo kami sa isang aralin na ito. Ipaunawa at ipagkaloob mo sa amin, ipaintindi ang mga salitang ito, O Diyos. Hallelujah. Patungkol sa mga kobenante at mga klase ng mga tao dito sa mundo. Patuloy naming maunawaan ang aming posisyon, ang aming role bilang isang bride. Hallelujah. At i-manifest ang iyong mga kalooban at ang iyong mga panukala. Pagpalain mo po ang pagkabasa ng mga salitang ito. At mamaya, kasihan mo kami sa mga prayer requests. Patuloy mong abutin ang mga kahilingang idudulog. Hallelujah, sa iyong pangalan. In Jesus Christ's name we pray. We give you back all the praise and glory. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Glory to God. Isang kagalakan na muli nakabalik tayo sa ating panambahan upang magpuri, makinig, at dumulog sa mga panalangin
Nais kong itong pag-usapan natin, itong tinatawag na 4 classes of people, okay, on earth. At actually, yan po ay 5 classes, pero yung ika-second class ay pinagsama po ni Prophet Branham. Okay? Kung sa panahon ni Noah, amen, ay sila lang ang nalabi sa baha, merong 3 anak si Noah at yon ang naging pinakalahi ng mga tao, 3 klase ng lahi ng mga tao dito sa lupa. There's a message that says we will see Jesus 1960, Jews and the Samaritans was half Jew and Gentile. And there's only 3 classes of people on earth. Any way you want to take it. Sino yon? And that's Ham, and Shem, and Japhet. Japhet's people, the Jew. Okay? And Gentile and Samaritan, that's the tribe of the earth. After the antediluvian destruction, Noah's children, we all sprang from them. So yun po ang pinanggalingan nating lahat, yung 3 lipi. The places we live change our color. Amen. White, black, and brown. Si Maring tanungin mo, kung magkakapatid, bakit magkakaiba ang kulay? May brown, may black, may yellow. Whatever it was, but all together one. Iisa lang yan, mga kapatid, na lahi. Human race, and one can give the other one a blood transfusion and live. Kahit magkakaiba yan na tinatawag na kulay, iisa lang yan na lahi ng tao. Bakit nagkaganon? The places we live, sabi ni Brother Branham, change our color. Now, alam niyo na, mga kapatid, di ba? Kung bakit nagkaganon yung kanilang mga complexion. Yung kanilang tinatawag na kulay. Pero iisa lang dugo ang nananalitay dyan, di ba? We are made of one blood, sabi ng message, di ba? At 3 classes of people, Samaritan, the Jew, and the Gentile. Pag sinabing Jew, yan yung tinatawag na Japhet's people. That's the Jew. Amen. Pag sinabing Ham, kilala niyo naman si Ham, di ba? Si Ham yung nag-expose ng nakedness ni Noah. Pero si Shem and Japhet, tinakpan nila yung kahubaran ng kanilang ama at patalikod sila na umalis. Di ba? Kaya merong paggalang, yung tinatawag na 2 angkan, si Japhet at si Shem. Pero si Ham, walang paggalang, renegade. Kaya mapansin natin, diyan nagmula ang mga hentil. Amen? Kaya likas na mga pagano, amen, at ang mga sinasamba ay hindi mga tunay na Diyos. Pero thank God, ang Diyos ay tumawag ng mga believer out of the Gentile nation. Di ba? Tumawag siya ng mga true bride. Amen. Mula doon sa mga hentil. Kaya nang ang Panginoon ay nabayubay sa krus, kay nag-offer siya ng tinatawag na tipan, na wala ng Hudyo, wala ng Griego, pagdating sa sumasampalataya, ay iisa na lahat. Amen? At yun po ang tinatawag na pagtawag ng Diyos. At ang mapabilang doon, mga kapatid, sa tinatawag na isang bautismo, amen, ay tinatawag na bride. Pero hindi po lahat ay papasok sa bride. Diba? Meron pang ibang mga classes of people, iba't ibang mga kobenante, mga kapatid, bukod sa bride. Amen? Kaya kung hindi natin alam ito, pipilitin natin gawing bride ang lahat. Diba? Then we find out later, hindi tumatanggap.
Diba? Then, ma-judge mo pa. Baka ano to, wicked. Hindi po, mga kapatid. Diba? Pansinin mo ang kanilang tinatawag na patotoo. Maging sensitive tayo. Pag tayo maging judgmental. Dahil may kanya-kanya pong kobenante ang bawat tao. There are 4 classes of people, sabi ni Brother Branham. Amen. Now, tignan natin ang quotation ng prophet. Dito sa tinatawag na unang class ng tinatawag na tao. Itong first class ng tao, ito yung tinatawag na una, pinili niya, di ba? Before the foundation of the world. Sabi rito sa Sardinian Church Age, now let us go another step. But before we do, okay, let us review our case thus far. First of all, we know most assuredly that the purpose of God stands in election. Okay? Ang una sa lahat na dapat nating malaman, okay, na ang layunin ng Diyos, amen, ay sa pamamagitan ng pagpili, election. Ito ay sa pamamagitan, tumatayo ang kanyang layunin, naninindigan ang kanyang layunin sa pamamagitan ng election. It was purpose in himself. Ito'y pinanukala niya sa kanyang sarili. So, ang pagpili ay nanggagaling sa kanya. Hindi nanggagaling sa atin. It is not he that willeth. It is not he that runneth. It is God that showeth mercy. Ito yung unang class ng tao. Yung unang class ng tao, hindi siya yung pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa kanila. Yun ang first class ng tao. Yun ay by election. Amen. Yun ang purpose ng Diyos para sa kanyang sarili na pumili siya ng tao. A people like unto himself that will be a word bride. Can you say amen? Yung mga taong tatawagin niya na maging kagaya niya sa kanyang sarili, na magiging salitang kabiyak. Amen? She was chosen before the foundation of the world. Siya ay pinili bago pa itatagan sanlibutan sa kanya. Pinili na pala siya sa kanya. Bago pa itatagan sanlibutan, meron na po siyang inordain na nobya para sa kanya. She was foreknown. Siya ay kanyang nakilala. And beloved, at kanyang inibig, before she was ever brought forth during the ages upon the earth. Bago siya dalhin. Amen. Doon sa mga kapanahunan sa sangkalupaan sa mundo. She was redeemed by His blood and can never come into condemnation. Kaya pansinin nyo, yung first class ay niredeem ng kanyang dugo at hindi maaring pumaroon, di ba, sa tinatawag na kahatulan. Amen? Kaya hindi pwedeng hatulan, hindi pwedeng i-condemn. Amen? She can never be in the judgment at hindi rin din siya papasok sa kahatulan, sa judgment. Because sin, pagkat ang kasalanan, cannot be imputed unto her. Hindi ibibilang sa kanya ang kasalanan. Amen. Ibig bang sabihin, wala siyang kasalanan? For all have sinned and come short to the glory of God. Lahat ay nagkasala. Pero itong kaso na to, kung siya ay nagkasala, hindi ibibilang sa kanya ang sala. Bakit? So napag-aralan natin ng mga previous weeks
Meron kasi siyang token, meron kasi siyang Clorox, meron siyang God sea of forgetfulness, na pag siya'y nagkasala, itatapon doon yung kanyang kasalanan, yung unbelief, at mabablatted out, at hindi na maaalala. Ganon din ang kanyang dinanas sa kanyang kapanganakan. Siya'y dumanas ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Amen? Hindi niya itinanggi, hindi niya iniwas, kundi kanyang isinuko ang kanyang mismong buhay. Amen? At sabi niya, hindi na siyang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi si Kristo na. So para mangyari yon, kailangan mamatay ka sa iyong unang pagkatao. She can never be in the judgment because sin cannot be imputed unto her. Hindi maibibilang sa kanya ang kasalanan. Siya yung Romans 4:8 na blessed. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. But indeed she shall be with him in his throne of judgment. Siya ay makakasama niya doon sa kanyang luklukan ng paghuhukom. Judging the world, hatulan ng sanlibutan. And even angels, at maging mga anghel. Her name, each of her members, was written in a section of the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Ang Book of Life ay 2 section. Yung isang section ay tinatawag na Lamb's Book of Life. Andun ang kanyang record. Amen? Kaya hindi siya nilagay doon dahil sa kanyang patutuo. Inilagay na siya doon before the foundation of the world. Inordain na siya ron. Amen? Kaya sabi ganon, dito, her name, each of her members, lahat ng mga bahagi, was written in a section of the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Kaya before the foundation of the world, kagaya ng ating inaawit, we are there. In His mind, sabi ng awit, before the world was formed, I was in His mind. Di ba? Predestinated me before our time. Kaya tinalaga ka na niya, mga kapatid, ng una pa, bago pa dumating ang kapanahunan. Amen. Mo dito sa lupa. Kaya ikaw ay nasa section na yon na Lamb's Book of Life. Hindi ka pwedeng sumali doon. Kasi kung hindi ka member doon before the foundation of the world, hindi ka matatawag doon. Di ba? Hindi ka pwedeng nag-join doon o church joining. Ikaw ay inordain doon. Amen. At sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay mapalad, ikaw ay nasumpungan doon sa Lamb's Book of Life. Amen. Hallelujah. Sabi, hindi siya na may ibig, hindi siya na tumatakbo, kundi ang Diyos na naaawa. Amen. Hindi ikaw ang pumili. Kasi kung pwede palang pumili para maging bride, di ba? So maraming pwedeng maging bride. Di ba? Kaya kung ang Diyos ang pumili at Diyos ang nagtalaga, amen, yan po ay foreordained. Amen. Now, secondly, the second class. There is another class. Ito ang second class. Secondly, their names are also in the book. In the Book of Life. Nasa Book of Life din ang kanyang pangalan. Not in the section ng Lamb's Book of Life, but in the section ng tinatawag na Book of Life or Book of Deeds. Their names are also in the book. And they will come up in the second resurrection. Yung kanina na first class, hindi babangon sa tinatawag na second resurrection. Sapagkat sila ay part ng first resurrection. Sila ay part ng tinatawag na foreknowledge ng Diyos o foreordained by God. Hindi sila i-judge
sila ay magja-judge. Pero itong second class, there is another class, their names are also in the book of life, and they will come up in the second resurrection. Such are, sino to? The foolish virgins. These are the nominal group, nominal classes of people, the full gospel Christians, fellowship around the world, different denomination, different churches. Pag na tayo magbanggit ng mga pangalan, amen, they are the second class. There is another class, their names are also in the book of life, and they will come up in the second resurrection. Such are the foolish virgins. Who are the foolish virgins? Ito yung mga tinatawag na fundamental group ng mga believer. Alam niyo na yun, di ba? Kung isa-isahin natin, marami yan. Di ba? Mga sincere. Di ba? Sila yung Baptist, Episcopalian, Evangelical, Methodist, Pentecostals, di ba? At marami pang mga various denomination, di ba? Na kung saan ay they worship God, di ba? They praise the Lord. Yung Diyos natin, tsaka yung Diyos nila, iisa lang na Diyos yung ating pinupuri. Pero magkaibang class ng people. Magkaibang class ng kobenante. They are the second class, which is the foolish virgins. Ang foolish virgins ay walang Holy Ghost. Hindi sila na new birth. Hindi sila nakarating doon sa tinatawag na baptism ng Holy Ghost, which is the new birth or clear understanding. Hindi sila nakarating sa fullness. Naiwan sila sa ages. Kaya sila yung mga foolish virgins. And the righteous, dalawa pala yung nasa second class, tinawag naman na righteous. As are spoken of in Matthew 25. Parehas lang pala yun, mga kapatid, ng kondisyon. Yung foolish virgin na naligtas dahil sa kanilang pagiging tapat sa Panginoon, pagiging martir, di ba, na hindi natatakan, at yun ding mga righteous people on earth, the righteous, as are spoken in Matthew 25. In this class also are those who do not worship the beast. Hindi din po ito sumamba, mga kapatid, sa tinatawag na hayop. Amen? So, dalawang klase, yung nakapaloob sa second class. Amen? Ito yung tinatawag na righteous. After ng foolish virgin, sino ba mga foolish virgin? Ito ang group, ito ang individual na nag-reject sa atonement in its fullness. What is the atonement in its fullness? Yun ang baptism ng Holy Ghost. Yun ang token. Amen. Those who reject the token, the entire word, ang baksak nila, mga kapatid, ay foolish virgin. Amen? Pero hindi po ito nag-reject na nag-reprobate. Nag-reject lang dahil lumampas lang sa kanilang pangunawa ang mensahe. Hindi maabot. Hindi maarok. Pag tinanong sila, bakit nyo hindi tinanggap ang mensahe? Bakit nyo ni-reject ang mensahe? Hindi namin maunawaan. Sobrang lalim. Hindi namin masakyan, hindi namin masabayan. Yung mga pangangaral, yung mga breaking, yung mga okay na kami kay Kristo. By faith, we are saved. Diba? With clean living. At hindi na namin kailangan pa ang mga further information o further truth. Satisfied na kami dito. Kaya hindi na namin inintindi yung iba pang mga katuroan. So saan sila nahulog? Sa foolish virgin. Kasi may rejection din sila. Amen? True ignorance. So hindi mo masisi, ang rejection kasi nila dahil sa kanilang ignorance. Hindi naman sila for knowledge. Nakagaya ng bride na inordain dito sa tinatawag na full word.
Doon lang sila sa tinatawag na naabot nila sa kanilang kapanahunan. Amen? Kaya yun yung tinatawag na foolish virgin. Pero itong righteous, another class ito na nasa second class, ito yung sinasabi sa Matthew 25, it does not say that a shepherd is literally separating sheep from goats. But it is, as a shepherd dividing sheep from goats, these are not sheep. Yung Matthew 25, hindi daw ito ang bride na hinihiwalay sa kambing. Kasi ang kambing in kontra sa goat ay sheep eh. Pero ito ay like a sheep. Hindi siya sheep, kundi like a sheep. Katulad din siya ng tinatawag na bride. Sino po yung katulad ng bride? Di ba? Yan yung tinatawag na righteous. These are not sheep in this particular area of time. White throne judgment, kasi ang sheep hindi papasok sa white throne judgment. The sheep, sila yung magja-judge sa white throne judgment. The sheep are in his fold. Nasa fold siya. They heard his voice, the word, and they followed him. They already have eternal life. Pero itong mga group na to, wala pa silang eternal life. Di ba? Pagkakalooban pa lang sila ng eternal life. Doon sa time ng white throne judgment. They already have eternal life and cannot come into judgment. Yun ang bride. Di ba? Meron na silang buhay na walang hanggan eh. So hindi na sila hahatulan. Pero itong righteous na to, the second class, okay, these do not have eternal life and they are in the judgment. At sila ay ngayon nasa kahatulan. Di ba? Tingnan mo minsan yung mga pinopost nila. Pansinin mo sa mga Facebook. Di ba? Binasa ang libro. At sabing ganon, oh, ikaw ay guilty. Ikaw ay ganito ang ginawa mo. Ganito ang ginawa mo. Di ba? Hinatulan. Nalungkot siya. Kasi hinatulan siya sa kanyang gawa. Pero merong sumagot, oh, akin yan. I mean, ganon. Para sa akin ang isang yan. Sapagkat, bakit sumagot ang Panginoon para sa kanya? Nung ako'y nauuhaw, pinainom ako niyan. Nung ako'y nasa bilangguan, dinalaw ako niyan. Nung ako'y nasa ganitong kalagayan, tumulong yan sa akin. At sasabihin ng righteous, saan Panginoon namin ginawa? Di ba? Nang ginawa niyo yan sa aking mga bride. Nang ginawa niyo yan sa aking mga lingkod at aliping mga propeta at aking mga lingkod na pinili. They are good to the bride. Can you say amen? Kaya yun lang ang pag-asa nila. They are good to the bride. Kung gusto nilang magbigay sa inyo ng blessing o anuman, tanggapin nyo. Diba? Huwag niyong tanggihan. Baka yun ang paraan nila para sa eternal life. Gusto nilang tumulong na walang kapalit. Basta gusto lang namin tumulong. Gusto lang namin magbigay. Gusto lang namin maging kaparte ng inyong kasiyahan. Tanggapin niyo yun. Baka yun ang kobenante niya. Baka yun ang klase ng kanyang tinatawag na pagkatao. Hindi mo mapipilit yan. Sira ng 7 seals. Changing of the soul, new birth. Dahil hindi yun ang kanyang kobenante. Nagets nyo, mga kapatid? Sabihin mo na lang, God bless you, brother. God bless you, sister. Kung meron silang ginagawang kabutihan, dahil sa araw ng paghukom, sasabihin ng Panginoon, ginawa nyo yan sa akin, hindi kay Brother Abel, hindi kay Pastor Ed, hindi sa mga kapatiran, ginawa nyo yan sa akin. Kaya doon pa lang, mga kapatid, ipagkakalob ang buhay na walang hanggan, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Tanggapin mo ang buhay sapagkat ikaw ay naging mabuti sa aking mga nobya at mga lingkod na pinili. Ito yung righteous. Okay? Because these do not have eternal life and they are in the judgment and they are allowed to go into eternal life. Inallowed. Pinapasok.
Diba? Parang, anong tawag sa ganon? Yung actual. Doon sa actual sila, binigyan ng chance makapasok sa eternal life. But upon what grounds? Anong grounds? Do they enter into eternal life? Anong grounds? Itong class ng tao. Anong grounds sila pumasok sa eternal life? Certainly not upon the fact that they are already have His life, as does the bride. Hindi dahil sa tinatawag na pruweba na sila'y meron ng eternal life, kagaya sa bride. Hindi. But they receive it because they were kind to His brethren. Tinanggap lamang nila ito dahil sila'y naging mabuti. Amen. Sa mga bride, sa mga kapatiran. They are not His brethren. Hindi din ka brother. Diba? Hindi rin ka sister kasi hindi naman na born again. Oh, diba? That will make them joint heirs with Jesus. They are not heirs to anything but life. Hindi sila joint heir kay Jesus dahil bride sila, no. Kundi sila ay heir unto life. They share no throne, etc. Hindi din sila mag-ahari doon sa tinatawag na millennium o kasama sila sa trono. With Him, hindi. Their names must have been in the book of life and not removed. Hindi nabura ang kanilang mga pangalan doon sa book of life. Can you say amen? Now, because of their love of the people of God, they are recognized and saved. Diba? Let's say, Mother's Day, halika kayo, kain kayo rito. Sige, Brad, pakainin mo yung mga kapatiran. Diba? Hindi naman na-convert o na-baptize in Jesus Christ's name. Pero napakabait. Ano ba ang kailangan nyo dyan? Sige, kuha lang kayo rito. Diba? Nakita ka sa daan, nasiraan. Nasiraan ka. Biglang huminto. Hilahin na kita, Brad. Hindi mo man kilala. Brad, bakit mo ako hilahin? Hindi mo man ako kilala. Hindi, ano lang to? Parang tulong lang. Pinilit mong bayaran. Ayaw. Huwag mong pilitin kung ayaw. Dahil gumagawa siya ng way. Amen. Para doon sa eternal life. Gumagawa siya ng tinatawag na, anong tawag dito? Grounds. Kasi kailan may grounds eh. Diba? Paghatol ng Panginoon. Paano yan papasok sa eternal life? Ang grounds niya, naging mabait siya sa bride. Isang basong tubig lang, grounds na. Diba? Sinilip lang sa bilangguan, dinalaw lang, grounds na. Lalo na kung mabait sa inyo. Loved ones nyo man yan, o hindi nyo loved ones, o kaibigan nyo. Kaya ang bride, meron ding friend of the bride. Can you say amen? Kaya yun ay maliligtas din. Sabi ganon, no doubt this serve and help the children of God. Perhaps like Nicodemus and Gamaliel, they stood for the children in a time of trouble. Dahil hindi naman matalino sila Nicodemus, sila Gamaliel. Hindi sila nilapatan ng pag-uusig. Pero kinampihan nila ang bride. Diba? Bago nyo isigin ang bride. Diba? Tingnan nyo muna kung ang patotoo nila ay mabunga bago nyo sila i-judge. Tingnan nyo muna kung gumagaling ang mga may sakit. Kung ang mga tao ay nababago. So kung sila ay naglilingkod sa Diyos at may patotoo, huwag nyo silang ngatulan. Sabi nila, sino ba nagsabi nito? Si Gamaliel. At si Nicodemo naman nag-o-observe. Sabi niya, Panginoon, how can one enter into life eternal? Nagtatanong siya. Although hindi niya na-experience, pero nagtatanong siya. Bakit siya nagtatanong? Dahil wala pa siyang eternal life. Can you say amen? Sabi ni prophet, perhaps like Nicodemus, in Gamaliel, they stood for the children in a time of trouble. Marami rin yan, mga kapatid. Diba? Lalo na kung pala kaibigan ka, marami kang kaibigan. Ang bait sa'yo, hindi ka nilalaglag, hindi ka sinisiraan. Nagpapa-pray request pa sa'yo. Diba? Ako, may mga ganyan, nakakilala. Pag meron, pastor, dedicate mo to.
Hindi naman siya born again. Pastor, prayer request, pakisama sa prayer. Hindi naman siya born again. Di ba? Pagka-dedicate, pag alis, kakamayan ako. Hindi, wag na. Hindi. Sabi, pipilitin ka. Sabi, hindi, ano to? Kay Lord to. Ay, wag mong tanggihan. Gumagawa siya ng tinatawag na grounds para sa eternal life. And you say, binigyan ka ng tubig. Iba naman si Brother Rod na taga-bigay ng tubig, pero bride yan. Di ba? Yung taga-labas, pag yun, nagbibigay sa'yo ng tubig, tuwing dadaan ka, nagmamagandang loob sa'yo, yun. Yun ang friend of the bride. Can you say amen? Kaya sila ay aalalahanin ng Panginoon sa araw na yun. Amen. Yan yung second class. Dalawa pala yung second class. Isa foolish virgin, isa ay righteous. Some of them, yung righteous, mga loved ones natin yun. Nahirapan kang i-convert. Share ka lang ng share. Share ka lang ng share. Pero yung sineshare mo, kagaya ng message natin on Sunday, yung mga aral, yung mga mensaheng sineshare mo, hindi mo man makita na pinapamuhay. Di ba? Minsan, nakapagsabi ka ba, ang kukunat ng espiritu nito? Hindi sumusunod. Di ba? Pero ibang kobenante pala. Di ba? Pero i-reveal ng Diyos sa'yo kung ang loved ones mo ay bahagi mo. Di ba? Kagaya nitong mga patotoo ni Brother Branham. Di ba? Sa Mother's Day. Ang sabi niya dito sa Mother's Day, di ba? Na-share ko na yan nung Sunday. Mother will not be complete there without her family. Because the greatest time of all of her life is to see the children around the table. So yung palang tinatawag na family, iba po mga kapatid ang magiging bahagi nun kung yan ay pamilya ng tinatawag na bride. Amen? Sabi dito, all of them healthy and happy. Amen? Yun ang gustong makita ng nanay. Amen? Magkakasama ang kanyang lahat ng mga anak. Sabi niya dito, yung mga namayapa na mga loved ones, I suppose, sabi niya, then, next coming to meet me will be Edward, who we called Humpy for a short name. He was the first of the big 9-link chain. Yan daw yung una, di ba? Na pinakamalaki doon sa tinatawag na Siyam. I think na magkakapatid ang Branham. Yun ang unang kinuha. Chain of the Branham family. He was the first link to break. Yun yung unang membro ng pamilya na namatay. Diba? Nawalay. The one next to me, I'll see Edward come running to me. Yet he died as a boy. Ang bata namatay. 19 years old. And when I take him by his hand, I'm sure we'll have a lots of things to talk about. Because we were chums. And we stuck together. Amen? So may mga kapatid palang ganon, si Brother Branham, na maagang namatay. Pero sinabi niya dito, and I hear him say something like this, did you get my word, Bill? You were working on a cattle ranch at that time of my going from the earth. But in the hospital, I sent word back. Tell Bill, everything is all right. May peace of mind ng pumanaw. Sabihan niyo si Bill, di ba? Ang lahat ng bagay ay mabuti. I'll be glad to say, yes, I got your word out on the prairie. Amen. Merong assurance. Then I suppose the next will come, my dad, namatay din. Yung tatay ko rin, namatay. Siya yung first link sa aming family na kinuha. Kay Brother Branham, pangalawa yung kanyang tatay. He was the next link to go. And no, I think Charles was the next link. Si Charles pala, a younger brother. He had an automobile accident when just a little boy. Amen? Kaya yun ang kanyang testimony. He always dragged his right leg as he walked.
Okay, yung Papa Branham nag-raise ng 9 children. At ang isa doon ay prophet. Hindi kaya papasukin ng Diyos yan? Doon sa tinatawag na, di ba, Coronation Day. Di ba? May reward yun. Oh, Branham, ikaw ang pinakaama ng mga lahi na ito ni William Branham. Ikaw ay nag-raise, nagpakapagod, naging supporter para sa iyong 9 na anak. Kaya yung isa dyan ay naging propeta. Diba? Sabi nga doon sa testimony ni Brother Branham, tinguwi ang kanyang tatay, nakadikit yung t-shirt niya sa kanyang balat sa tindi ng init. Mahapdi na po yun. Diba? Hinaalis ng nanay niya yung damit, ginugupit. Kasi pag inalis mo bigla yun, tuklap yun. Kaya siguro binabantuan pa ng maligamgam na tubig yun para unti-unting matanggal. So grabing sunburn yun na inabot para i-raise up ang family. Amen? The next link to go will come Howard. I'll see Howard as we jump together across the lands. Everywhere called to be a minister, great personality. But his associate kept him back. So, yun mga kapatid. Amen. I saw him going by a vision about 4 years before he went. Nakita niya sa pangitain. Told him, I seen Pop mark his grave and say that was the next. Nakita niya yung tatay niya na pumayapa. Sinabi sa kanya, anak, yung kaibigan mo na yan ang susunod. Diba? Oh, see? Do you believe him, Howard? Sabi niya, mga kapatid, he said, there one thing I want you to do for me. He said, I model up my life. Nadumihan niya ang kanyang buhay. I've been married and everything. I don't know what happened. I said, do you believe him, Howard? He said, with all that's in me, I believe him. Sapat na yun, mga kapatid. Kahit hindi mo na nakita na lumakad yun sa perfection. Yung confession na yun, sapat na yun, mga kapatid, para siya maging membro ng great family. He said, with all that's in me, I believe him. And about 2 or 3 days before he left, he made his peace with God. Amen? Kaya yun din, ligtas din yun. With Brother Neville and them there. And he said, there's one thing I want you to do when I go. When I go, Bill. Have them to sing for me, he'll understand and say, well done. Kaya yun po mga kapatid, sa mata ng Diyos, believer na yun. Amen. Kahit na hindi pa nakasunod yun sa church order, hindi nakapag-baptize yun in the name of Jesus Christ, kung ano man, yung confession niya na yun. Amen. I believe with all my heart. Amen. Sapat na yun mga kapatid. Amen. Kahit ano pa ang uri ng buhay nila, tatay ni Brother Branham, drunkard. Diba? Kaya sabi niya dito sa kanyang testimony, nagulat ako doon. Yung mga taong hindi mo akalain na mapupunta doon, ay nandun. Kaya wag po tayo doon kaagad-agad magja-judge. Baka mamaya, mga kapatid, yung ditong pasaway na tao, diba? Hindi nating alam yung last hour ng kanyang pag-iingalo ay talagang dumulog na sa Diyos with desperation at kinahabagan dun sa last hour. Amen. Kaya nasabi ni Brother Branham, amen, ang mga tinapay na inahagis mo sa tubig ay babalik sa iyo pagkalipas ng maraming araw. The effects of your testimony sa mga tao na yon, kahit hindi mo nakita yung kanilang mga ginawa sa presente, pero sa araw na yon, they will be there. Amen? Kaya saan mo ilalagay yon, mga kapatid? Kaya kung itong tinatawag na second class ay mga good to the bride, hindi naging believer, parte to ng second class. Pero yung first class, ordained before the foundation of the world, parte to ng family. Hindi yan ginadjudge sa kanilang mga gawa, parte yan ng family.
Kagaya nung magnanakaw sa kanan. Hindi naman nakapag-bautismo yun. Hindi naman nakapag-holy life yun. Pero last hour, kinonfess niya ang Panginoon. Saan mo ilalagay yun? Diba? Parte yun, mga kapatid, ng redeem. Kasi direkta siya sa krus. Doon niya inabot, mga kapatid, yung kanyang redemption sa actual blood ng ating Panginoon. Kaya yun po, mga kapatid, ang tinatawag na first and second covenant. Then third, ano ang third? Ang thirdly, there are the borderline Christian. Ito po ang pinakamatindi. Such as we saw in Israel coming out of Egypt, become involved in the Antichrist system, but die for their faith, even though they are not in the bride, not having been born again, but they will come up in the second resurrection and go into life. Foolish virgin pala yun. Thirdly, di ba? Thirdly, ano to? Thirdly, there are the borderline Christian, such as we saw in Israel, and become involved in the Antichrist system, but die for their faith, even though they are not in the bride, not having been born again, but they will come up in the second resurrection and go into life. These had their names in the book of life, and their works written in the book. These having failed to obey God, and being void of the Spirit, though even the signs and wonders were amongst them, will their names remove? Iba naman ito, mga kapatid. Lumilitaw ang third. Amen. Ito yung na-remove, na-blotted out. Their names removed from the book of life. Among this group will be ones like Judas, who though entirely void of the Spirit, but are religious and will have manifestation in their lives. May manifestation din. And though on the books were not the elected in him, such also as Balaam will be in that group. Kaya yung nasa third, yun ang borderline believer. Hindi yan completely, di ba, lumakad sa salita, kundi bahagi lang yan. Here a little, there a little. Walang namatay. Hindi siya completely na born again. Can you say amen? Kaya ang kanyang pangalan, nung naglilingkod siya, nakasulat. Kaya pagdating sa dulo, na-blotted out. Bakit? Ni-reject ang new birth. Ni-reject ang tinatawag na redemption ng Diyos. Ni-reject ang token. Di ba? Kaya blotted out ang bagsak, mga kapatid. Amen? Kasi ang nakagagawa nito, reprobate, may alam. Di ba? Itong grupong ito, mga kapatid, papaano siya makapag-re-reject, papaano siya makapag-didebate kung wala siyang alam. May alam. Nakabasa. Instructed in truth. Di ba? They do the same miracles. Sabi nila, Lord, in Thy name, we cast out devils. In Thy name, we do these miracles. Sabi ng Panginoon, I know you not. You blotted out group. Amen? Why? Ye workers of iniquity. Define what is iniquity. Alam mo na tama yung doktrina na yun. Pero ni-reject mo pa. Ni-ridicule mo pa. Diba? Binrand mo pa. Diba? As false teaching. Kaya ikaw ay nahulog doon sa tinatawag na borderline believers. Ang borderline believers, hindi makatawid. Hindi maka-crossover. Kasi pag naka-crossover yan, di new birth yan, old soul die yan. Diba? Kaya pansinin mo, no? Sa mensahe, meron talagang boundaries. May boundary ang Diyos na nilagay eh. Diba? Ang boundary na yun, mga kapatid, ay yun tinatawag na new birth. Na-change ka o hindi ka na-change. Diba? Kaya kung walang tinatawag na namatay,
borderline Christian ang baksak mo. Di ba? Actually, ang mga foolish virgin, they are also borderline Christian. Kaya lang sila ay naka-classify doon sa second group. Di ba? Na sinabi ni Brother Branham, yung iba doon ay foolish virgin. Di ba? Nag-reject din sila sa atonement sa new birth. Pero ang reason, hindi dahil may alam sila, kundi dahil sa ignorance, lumampas lang sa kanilang ulo. Pero itong nag-reject na third class, nag-reject ito dahil may alam. Di ba? Nagbabasa din to ng quote. Maraming alam to sa Biblia. Pero ano nangyayari? Tinutwist lang nila ang katotohanan. Kaya ang baksak nila ay blotted out group. Can you say amen? Bakit blotted out? Kasi nung naglilingkod sila, naka-record. Pero pagdating ng dulo, buksan yung Book of Life, nabura. Parang, wala ka na dito sa record. Wala ka na dito sa bandang ibaba. Wala na. Blotted out na. So, yun ang kanyang testimony. Now, the fourth, and finally, are the ones whose names have never been or will ever be written on the books. Yung borderline believer, kakampi pa yan sa system, sa Antichrist. Matatatakan. Kakampi kasi yan sa boycott. Diba? Kasi yung mga yan, kapag ang ibo-boycott ay true bride, sasama yan, boycott din kami dyan. Yan bang bride? Ang tinatawag na pinatutungkulan nyo, na dapat parusahan, dapat i-persecute. Ang borderline believer sasama dyan. Pero bago nila ma-persecute ang bride, merong rapture. So matatatakan din pala itong mga group na to. Amen. At ang fourth, finally, are the ones whose names have never been or will ever be written on the books. Such are found in Revelation 13 verse 8. And 17:8, all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wonder, whose names are not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is. Kung sila ay sumamba, nagpuri doon sa hayop, di ba? Sumamba sa hayop, tumanggap ng mark of the beast. Amen. Before the foundation of the world, hindi na nakasulat ang pangalan niyan sa aklat ng buhay. Amen? Hindi din yan nagpanggap. Kasali nga ako dyan. Si Judas nagpanggap Naging believer pa Nakasama pa ng true bride Diba? Pero itong mga grupong ito, never o kailanman sumama. Kundi paglitaw nila sa mundo, ang purpose lang nila ay kalabanin ang bride. Yun lang. At tanggihan ang katotohanan. Hindi talaga sila nakasulat. Revelation 13:8 and 17:8. These were ordained of God. Ordained din pala sila. But not unto election. And with this group is such that are as Pharaoh. It says of him, even for the same purpose have I raised thee up. Amen? A vessel of wrath, pitted for destruction. Amen. Ni-raise up, binuhay, binigyan ng tinatawag na buhay. Kagaya ni Cain, I gotten a man from the Lord. Tumanggap din ang hininga ng buhay. Pero ang purpose, para patayin lang si Abel. Ito ang purpose para saktan. Amen. Ang bride at maging vessel of wrath. Sisidlan ng pagkagalit. Di ba? Parang binuhay lang para siya parusahan. Wala po tayong magagawa. May ganun pala. Di ba? Parang dinisign lang siya, mga kapatid, para parusahan. Kasi ang bride hindi dinisign para parusahan.
Ang foolish virgin hindi rin dinesign para tinatawag na maging vessel of wrath. Sisidlan ng kagalitan. Pitted for destruction. Diba? Romans 9:17-22, none of these will be placed on the records of life. I am not saying that there is no record of them, no doubt. There is some kind of a record of them, but not in the records of life. Their purpose of existence has been dealt with slightly in the rest of this book, but we can add 2 more scriptures. Proverbs 16:4. Ano sabi? The Lord that made the wicked. Ang Diyos din pala ang gumawa sa wicked. Ang Diyos din pala nag-raise up kay Hitler, kay Pharaoh, Napoleon Bonaparte, lahat ng mga persecutor. Diyos din pala nag-raise up sa kanila. The Lord that made the wicked for the day of evil. Di ba? Ni-raise up yung 4 angels for the day of evils. Yung may hawak ng 4 winds. Ng tinatawag na World War. Di ba? Naglunsad ng First World War, Second World War. Di ba? Yung mga 4 angels na yan, ni-raise up. The wicked is reserved to the day of destruction, and they shall be brought forth to the day of wrath. Amen. Sila'y dadalhin sa araw ng kagalitan. Alam natin, wala na ang bride yan. Yan ay mga tribulation group. Di ba? Yung mga tribulation group, 2 po yan. Yung isa ay foolish virgin, maliligtas pagdating ng white throne. Yung isa ay wicked. Walang kaligtasan. Can you say amen? Ang wicked, hindi ka makakasumpong dyan ng konting awa. O konting liwanag man lang ng scripture. Kalaban talaga yan, mga kapatid, sa pasimula hanggang wakas. Pero yung borderline Christian, naging kakampi mo isang araw. Diba? Pinagtanggol ka isang araw. Pero isang araw, kalaban ka na. Dahil blotted out. Can you say amen? Yung kanilang ginagampan ng role, mga kapatid, parang sinabi ng Panginoon, hindi ka dyan. Ito ang role mo. Bumaligtad ka. Kalabanin mo ang katotohanan. Yan ang role mo eh. Kaya hindi siya tatagal na magiging kaayon ng bride. Kasi ang role niya ay borderline. Nagets nyo mga kapatid? Hindi niya ma-accomplish ang scripture hanggat hindi niya matupad yun. Sabi ng Panginoon, Judas, hinog na ang panahon. Ito ang appointed time. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Yun ay go signal kay Judas. Kaya sa message, ang go signal sa message, yung mga ayaw sa mensahe, lumabas na. Kumalaban na. Diba? Yun yung go signal. Bungguin nyo na yung new birth. Bungguin nyo na yung full word. Yun yung go signal. Sabihin ng mga wicked, ganun ba? O sige. Borderline believer sila mga kapatid. Kakalabanin nila ang katotohanan ng salita. Ipe-pervert nila ang true word. Can you say amen? Kaya tinawag silang borderline believer. Amen. Kaya ang masasabi ko mga kapatid, swerte na. Yung umalis dito na nakabalik pa. Di ba? Kung ito yung promise word, di ba, na pinangahawakan natin, kung ito yung tinatawag na God-chosen place of worship, umalis ka na rito, swerte mo kung makabalik ka pa. Di ba? Yun ay biyaya na ng Diyos. Can you say amen? Kaya purihin ang ating Panginoon, 4 classes of people, amen, na narito sa mundo, 5 kobenante, na iba-iba mga kapatid, ang kanilang gagampanang role dito mga kapatid sa mensahe. Tayo, pansinin nyo, lahat ng yan ay nakadaupang palad din ng bride. Bakit nakadaupang palad ng bride ang foolish virgin? Para pagdating ng paghuhukom, di ba, sinyeran kita? Hindi mo pinaniwalaan.
Oh, narinig din nila ang mensahe. Di ba? Ang righteous. Oh, nagbigay sila ng tubig sa atin. Sasabi, oh, ikaw yung binigyan ko ng tubig ah. Oh, sige, pumasok ka sa buhay na wala hanggan. Wicked. Ito yung nagbigay sa'yo ng pasakit. Di ba? Talagang mula pa simula hanggang wakas, talagang gusto kang saktan, gusto kang patayin. Di ba? Hindi talaga believer to. Hindi sa larangan na mensahe. Talagang galit na galit sa mga born again. Kumukulo ang dugo kapag may naririnig na praise the Lord. Wicked po talaga yun, mga kapatid. Diba? Hindi magpapakita sa iyo ng bait yan sa pasimula hanggang wakas. Kasi wicked yan. Diba? So yun. Pero yun tinatawag na borderline believer, nakakasalamuha mo pa ng ilang panahon. Pero pagdating ng appointed time, dininay ang full word, ang fullness. So yan yung 4 classes of people. So God bless you all at magpalain po tayo. Amen. At may prayer request. Isama po natin sa prayer request sila Sister Maricel. Nakakompine siya dyan sa Amang Rodriguez na mabilis na complete recovery sa kanyang karamdaman. At kay Paul din, isama rin sa prayer, nananakit-nakit ang ulo. Ewan ko kung ano to, kung high blood ito, kung ano pananakit ng ulo niya. Maaring, ako rin, pumipintig-pintig eh. Pag kahapon, kanina, iniipo ko yung mga ganun-ganun. Sobrang init ng panahon. Diba? Talagang, kung dati na nga, high blood ka na, kaya plus 10 pa yon, plus 20 yung temperature. Amen. Kaya, praise be to God, patuloy tayong kumapit sa salita ng Panginoon at tayo manalangin. Awit muna tayo ng isang awit. Ano yan? Yan ba yung Just Like an Eagle na song? Si Eagle yung lumilipad eh. Ubo. Oo. Trangkaso. Nauuso nga. No? Dahil sa init ng panahon, di ba? Abnormal na panahon. Kaya awitin natin ito habang nag-aanda sa panalangin. We fly above the skies and clearly see things that are to be. Hallelujah. No matter what life may come, no matter what happens to this world, our wings will lift us high. And us high beyond the heaven, Glory. leaving all this world behind. Let us fly so high, we will meet the Lord in the sky. Hallelujah. Amen. Be like an eagle, Glory. living in peace and trust those wings can lead into all things. Amen. Glory. He may be hard and locked in a cage, he'll find his way out till he's safe, Amen. and cry out, I can fly. Praise Him, worship Him. Lead us high beyond the heavens, Praise Him. Hallelujah. leaving all
Glory. Lead us fly so high. Glory. Glory. Hallelujah. Hallelujah. I can fly beyond the heaven, Thank you, Lord. leaving Thank you, this Jesus. world Hallelujah. behind. Glory to your name, Lord. Let Hallelujah. us fly so high. We will meet the Lord. We will meet the Lord. We will meet the Lord in the sky. Hallelujah, hallelujah. Lord God, maraming salamat sa iyong mga mensahe, sa bawat tipan, sa bawat kobenante, sa mga klase ng mga tao, at kami kinabagan mo at napabilang doon sa unang klase na iyong nakilala before the foundation of the world upang italaga sa mga mensaheng ito. Salamat sa iyong abag. Narito sa aming mga dalangin, sa aming mga puso, o Diyos, ang simpatya at pananalangin, hallelujah, sa aming sambahay at mga mahal sa buhay na nawawalay sa iyo, Panginoon, nakakalimot sa iyo. Patuloy mo silang paalalahanan, O Diyos. Patuloy mo silang abutin ang aming testimonya. Hallelujah. Patuloy nilang matanggap, Panginoon, ang mga payo at bili na ito. Hallelujah. Na isang araw, babalik sila, O Diyos, dala ang testimoning ito, Panginoon. Abutin mo, mga kapatirang may karamdaman, Sister Maricel. Bigyan mo siya ng complete healing. Bigyan mo siya ng faith to recover. Hallelujah. Sa oras na ito, kami ay nagkakaisa para sa kanyang kompletong kagalingan. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Amen. Ganon din kay Paul, Lord, sa anak kong ito na may ailment sa pananakit ng kanyang ulo. Ano mang cause nito, Lord, hallelujah, sa iyong pangalan ay dinudulog ko at pinagkakaisa naming hingin ang kanyang kompletong kagalingan. In the name of Jesus Christ. Ganon din sa mga batang may mga ubo, may mga sipon, o mga lagnat. Bigyan mo ng kagalingan, Panginoon. Hallelujah, ang pinakabata, Panginoon, sa aming mga pamilya, ang mga supling na ito na binigay mo bilang kagalakan, hallelujah, sa amin. Pagalingin mo, Panginoon, ang bawat bata, ang bawat anak na mga kapatiran na yan sa oras na ito. Pinagkakaisa namin ang kanilang kagalingan sa iyong pangalan, in Jesus' name. At sa aming pag-iwaiwalay, gabayan mo kami't kasihan, awiin mo ang lahat ng aming mga daraanan, ang protection mo ang sumaamin sa buong magdamag na ito hanggang sa 1 linggo, muling gawin at ganapin ang iyong katuwiran at ang iyong mga salita. Thank you, Lord, hallelujah, sa iyong kabutihan. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. God bless you all. At tapos na po tayo sa ating gawain. Glory to God. Hallelujah.